Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beerseba, at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Juda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Anupat mula sa Dan hanggang Beerseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugso man ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin." Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya.
at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlatig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Tara na, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay January 31st. Katapusan na po ng buwan ng Enero. Ang bilis ng araw, ano? At ngayon pinagdiriwang natin ang paggunita kay San Juan Bosco, pari at tagapagtatag ng Salesian Congregation para sa mga kalalakihan at kababaihan at ang iba't ibang sangay ng tinatawag nilang Salesian family. Si Juan Bosco ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Italy. Siya po ay lumaki practically sa may bayan ng Torino o Turin sa Italy. At nung bata pa lang siya, nais na niyang maging pare. Kaya sinikap niya na sana paglaki ko, makapag-aral ako. Paglaki ko, sana magkaroon ako ng chance na matuto at makapagturo, lalo na sa mga bata. Sana paglaki ko, ako ay maging pare at isang mabuti at banal na pari ni Jesus. Yung alang dahil mahirap sila, yung kanyang pamilya nung una na-discourage at sinabi na, huwag ka nalang mag-aral, magtrabaho ka nalang sa bukid. Ngunit, sa loob-loob ni Juan Bosco, naramdaman niya na parang may isang tawag sa kanya na kahit ang kahirapan, kahit ang pagdaralita ng buhay ay hindi hadlang para tugunan ang panawagang maglingkod kay Jesus. Nung 9 years old si Juan Bosco, siya'y nanaginip. Sa panaginip niya, siya raw ay nasa isang malaking lugar kung saan may mga kabataan na naglalaro. Nung una, tipikal na laro ng kabataan, minsan nagkakapisikal at minsan nagkakainisan hanggang dumating ang puntong sila'y mag-aaway na. Ang ginawa ni Juan Bosco nung una, siya ang taga-referee. Siya yung taga-awat nung dalawang grupo ng mga kabataang nag-aaway. Pero nakita niya na itong mga kabataang to nagiging bayolente na, nagiging marahas na yung kilos nila. Kaya to the point na siya rin, munti ka na rin siya makasapak at makasipat, makatadyak sa mga kabataang nag-aaway. Pero natakot siya ng itong mga kabataang nag-aaway na ito ay biglang nag-ibang anyo. Para silang mga mababangis na hayop, para mga asong gubat at mga lobo na handa ng sakmalin at saktan ang bawat isa. At dahil doon, naramdaman ni Juan Bosco, hindi ko kaya yatang awatin yung away nila. Hindi ko sila kayang mapigilan sa gulo na mangyayari. Kaya siya'y umalis at siya'y umiyak nang may nakasalubong siyang isang napakagandang babae na nagsabi sa kanyang, tularan mo ang anak ko. At binakita siya ng lalaki na tinuro sa kanya na para mapigilan at matigil ang away at karahasan na nangyayari, kailangan niya magpakita ng kagandahang loob at gawa ng kabutihan yung mga nag-aaway na yon. At dahil doon, yung mga mababangis na hayop ay naging animoy maaamong tupa. Natigil ang away, natigil ang gulo sa isang mapayapang paraan. Dahil doon nagising si Juan Bosco at sinabi niya na parang may gusto itong ituro sa kanya. Eventually, nang siya'y nakapasok sa seminaryo at naging pare, nilagay si Juan Bosco o ngayon kilala bilang Don Bosco, siya'y inassign sa isang lugar na maraming pasaway na kabataan. Ito yung mga juvenile delinquent, yung mga batang nakakalaboso, nakukulong dahil sa mga petty crime. Yung mga ibang pare at ibang mga leader ng komunidad, iniiwasan yung ganong ministry. Kasi nga, sa tingin nila, ang mga batang to patapon. Sinasayang lang nila ang buhay nila, wala na silang pag-asang magbago. Pero nakita ni Juan Bosco, sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo sa kanila ng kabutihang asal, pagtuturo sa kanila tungkol sa kwento ni Jesus, pag-anyaya sa kanila na magsimba, tanggapin ang mga sakramento, lalo na ang kumpisal, at higit sa lahat ang debosyon kay Maria na tagapag-ampon ng mga Kristiyano. Bigla na realize ni Don Bosco, yun pala ang solusyon sa problema ng mga kabataang napapariwara. Ilapit sila kay Jesus, ilapit sila kay Inay Maria.
Kaya mula noon, tinatag ni Don Bosco ang mga kapisanan ng mga religious na Salesians of Don Bosco para sa mga kalalakihan at ang Daughters of Mary Help of Christians para sa mga kababaihan. Eventually, nang siya'y namatay, marami na pong mga Salesianong pare, brothers at sisters at mga lay cooperators na hanggang ngayon nagsisilbi at naglilingkod para sa mga kabataan. Dalawang mensahe po para sa atin. Una po sa mga kabataan. Sabi nga ni Pope Francis, mga kabataan, hindi kayo ang future ng simbahan. Kayo ang present ng simbahan. Huwag niyo isipin na magiging bahagi lang kayo ng simbahan kapag kayo ay tumanda na. Hindi. Ngayon pa lang sa inyong pagiging kabataan, bahagi kayo ng simbahan. At dahil bahagi kayo ng simbahan, inaanyayahan kayo na gamitin ang inyong mga talento, ang inyong kakayahan, ang inyong pakikipagkaibigan at pakikisalamuha sa kapwa-tao para hindi lang makita yung sarili nyong galing at talento, kundi sana makita rin si Jesus sa pamamagitan mo. Si Don Bosco ay naging saksi sa mga kabataan tulad ni na Dominic Savio na sa kanilang kabataan nakita ng mga kapwa youth nila na si Kristo ay buhay sa puso nila. Sana kayo din mga kabataan, makita nyo rin makita rin nila na si Kristo ay buhay din sa inyong mga salita at higit sa lahat sa inyong mga gawa. At para sa atin namang hindi na masyado bata, sana tayo rin mga adults, huwag tayo maging masyadong seryoso lagi sa buhay. Lagi tayo magkaroon ng puso na katulad ng bata. Ma-appreciate natin yung kabutihan ng iba. Matuto tayo matuwa at maging masaya. Matutong tawanan ng sarili natin mga pagkakamali. At higit sa lahat, akayin ng mga kabataan na makita nila ang kanilang landas ng buhay. Huwag natin isipin na, matanda na ako, hindi na para sa akin yan. Iba ang buhay ng mga kabataan. Hindi ko na sila ma-reach, hindi ko sila maintindihan. No, wag natin isipin yon. Sana sa pamamagitan natin, makita ng mga kabataan na may halaga ang buhay nila dahil si Kristo ay malapit sa kanila at sila naman makita nilang buhay si Kristo sa ating pagkatao, sa ating halimbawa. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoon, sinugo mo si Don Bosco bilang maging ama at guro ng mga kabataan. Tulungan niyo po kami, ang mga kabataan, para gamitin nila ang kanilang angking talento at galing upang ipahayag si Kristo sa mundo. At kami namang mga may edad na, tulungan mo kami na magkaroon ng pusong bata pa rin, matutong ma-appreciate ang kabutihan ng iba, matutong magkaroon ng saya at tunay na ligaya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa tulong ng panalangin ni Don Bosco at ng aming mahal na ina na si Maria na siyang tagapagampo ng mga Kristiyano, naway kami ay magpatuloy ng kaligayahan at saya na itinuro ni Don Bosco, yung kanyang kagalakang maglingkod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang siya nangunguna sa amin at gumagabay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayon, January 31, Memorial of St. John Bosco, Priest and Founder. Shout out po sa mga Salesians of Don Bosco. Sila man po ay mga members ng Salesians dito sa North Province or sa South Province at pati na rin sa Daughters of Mary Help of Christians, sa Caritas Miyazaki Sisters at sa mga cooperators at volunteers of Don Bosco. Sana po isabuhay ninyo ang karism ni Don Bosco lagi at hikayatin ng mga kabataan na mamuhay para kay Kristo kasama ni Maria. Tangkilikin po natin ang TV Maria sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish sa Parañaque. Shalom.